Nung panahon na ako po ay nag-interpellate, nagkaroon po ng misconception about the West Philippine Sea at saka yung ating exclusive economic zone. Kumbaga po sa pagluluto natin, Mr. Chair, ang nangyari po, nagluluto po tayo ng simpleng ulam lang, naging chop suey po. At nung maging chop suey po, lalo pa pong lumaki sapagkat meron pa pong napakaraming mga tao ang sumausaw at naglagay po ng seasoning. Isa po sa taong sumausaw sa issue, Mr. President, ay yung dating Justice ng Korte Suprema, si Justice Carpio, at saka yung isang professor yata ng Universidad ng Pilipinas, nangangalang J. Batong Bakal. Napakasimple po ng gusto ko lamang pong matukoy noon, Mr. President, na dahil nga po sa mga batas na ginawa natin, nung dinidefine natin ang West Philippine Sea, isinama po natin yung Kalayaan Island Group. Sinasabi ko lamang po na kaya tayo nagkaroon ng matinding hindi pagkakaunawaan, marami po kasing sektor na nagsabi na ba't nyo pa pag-uusapan yung West Philippine Sea? Nanalo na tayo sa arbitral tribunal at na-define na nga ang ating exclusive economic zone. So ang nangyari po, akala nila yung exclusive economic zone, siya na rin yung West Philippine Sea, hindi po. Napakadali pong i-define ng ating exclusive economic zone kung paano nating madidefine din ang ating territorial sea at ang ating contiguous zone, even our continental shelf at ang ating territorial sea, sapagkat magsisimula nga po doon sa archipelagic baselines. Ang nagiging problema po, pinipilit nila na yung West Philippine Sea kagaya na rin ng EEZ. Hindi po. Nung isama po yung Kalayaan Island Group, nakalimutan po nila na yung ibang features na sinasakop po ng ating bansa, halimbawa po yung Pag-asa, yung Parola, yung Kota, yung Lankiam, ito po ay 200 nautical miles away from the baseline, ay from the EEZ. Kaya nasa labas po sila. Alam po nyo, Mr. President, nung nagkaroon po tayo ng hearing sa CA, tinangka ko pong itanong sa ating ilang mga miyembro ng armed forces na nandoon, 35 po sila, Mr. President. Nalungkot po ako nung malaman ko sa sagot nila, hindi pala nila alam na yung ating mga occupied territories sa KIG ay nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Ito po yung mga official po ng ating armed forces, Mr. President. Nakalulungkot po sapagkat ano po ang ipagtatanggol nila kung hindi naman po nila alam pala kung nasaan po yung mga isla na ating pong sinasakupan. Napakahalaga po noon na Mr. President, bagamat ang usapan doon ay teritoryo, dahil sa definition po ng ating West Philippine Sea, ang importante po doon ay yung karagatang sinasakupan natin. Nung nag-hearing tayo sa CA, paano ko po nasabi na imposible yun kako doon sa representative po ng armed forces. May hirapan po kayo, imposible, dahil malalabag po natin ang napakaraming artikulo ng UNCLOS. Hindi po natin mai-enclose, hindi po natin makokonek yung territorial seas nung napakaraming features na yon na ating ino-occupy. Magkakamali po tayo at baka sakali, kung gusto nyong gawin, we cannot do that unless, sabi ko, we give up our itong KIG. Hindi ko po sinasabi na i-give up natin. I am only trying to reinforce the argument na hindi at imposible nating gawin. Sapagkat atin yung teritoryo, pero sa tubig, hindi po natin pwedeng itagos yung mga baselines dahil magkakasala tayo at lalabag po tayo sa UNCLOS mismo.